Yon mga idols, good day sa inyo lahat. Tatlong bagong ADB scooter. Eto, meron tayo dito sa Carmack Motorcycle Pangasinan. At kung gusto nyo mabili, available tong tatlong unit na to. Ano pang hinihintay nyo mga idols? Again, brand new model FKM ADB 180 and a brand new model last January lang nilaunch to, ATR 160 from Bristol. At ito, from Makina Moto Show, we have Husky ADB 150. Tatlong model to mga idols na adventure scooter category. At syempre, samahan niyo ako. Bibigay ko sa inyo lahat ng kanilang price. Kaya mga idols, tara, silipin natin ng kanyang specs and features. Let's go. Ayan yun mga idol, pagdating naman sa kanyang style at design, makikita nyo sino ba ang mas maporman tignan sa tatlong ito. ADB 180, nasa gitna natin, Husky ADB 150, or itong brand new ATR 160. At pagdating naman sa kanilang mga itsura, front face, makita nyo yung pagkakamukha nito, plus sa ating Husky and dito sa ating ATR, halos may pagkakahawig silang tatlo. Mga idols, tignan naman natin yung kanyang engine side. Tignan natin mga idols, ang mga engine ng tatlong adventure scooter na to. Unahin na natin ang Husky ADB 150, 150cc ang kanyang total displacement, single cylinder, 4 valves, single overhead camshaft, liquid cooling na rin to, electronic fuel injection kaya matipid sa gas at CVT transmission. Max power 14.5 HP at maximum torque 14.5 Newton meters. Ang kanyang compression ratio 11.2/1. At compare naman natin to sa ATR 160. Total displacement 155.6cc, single cylinder, 4 valves din, kaya malakas, single overhead camshaft, liquid cool, electronic fuel injection, at CVT with hybrid engine. Max power naman ito 16.1 HP at maximum torque 15 Newton meters. Ito naman po ay meron namang bore by stroke na 58.5mm by 57.9mm. And compare naman natin sa ADB 180. 180cc ang kanyang displacement, single cylinder, 4 valves, liquid cooling, electronic fuel injection, single overhead camshaft, CVT, at electric start ito. Ang kanyang max power 18.2 HP at arangkada na 17 Newton meters mga idol. Mga idol, let's look about their chassis. Pagdating sa suspension, itong tatlong model na to may kanya-kanyang specs or features. Tingnan natin kung sino bang mas magiging panalo sa iyo pagdating sa kanilang mga suspension sa front and sa rear. For the chassis ng FKM Venture 180, ang ginamit nila dito ay conventional telescopic forks. Ayan, makikita nyo naman po, may pagkamahaba rin siya tignan at siyempre, goods yan para sa mga off-road or on-road ride ninyo. Kita naman natin compare with the Husky ADB 150, same din ito na naka-conventional telescopic forks mga idol. At dito, meron pa itong nilagay na rubber o yung kanyang protection, lalo na kung may mga talsikan. Especially pag off-road nyo, din na to, hindi ka agad siya basta-basta madudumihan dahil na rin sa kanyang takip na rubber na yan. At mga idol, itong SYM na suspension, it looks sturdy, talagang mukha siyang matibay at talagang quality din. Well mga idols, pagdating naman sa suspension na nilagay ng Bristol sa ating ATR 160. Ito, naka-inverted fork suspension. Gold color pa siya, kaya talagang lalo pang naging maporma. Kayo mga idols, tatanungin ko kayo, ano ang mas prepare ninyong klase ng suspension para sa inyong ADB scooter? And next naman,
ang ating rear suspension. Tingnan natin ang comparison ng tatlong model na to. ATR 160, equipped to ng dual shock absorber with sub-tank. Ayan mga idol, makita nyo yung kanyang sub-tank. It comes with a brand ng QJ Motors. And for ADB 180, equipped din ito ng dual shock absorber with sub-tank. So same sila ng ATR. Sa Husky ADB 150 naman, monoshock ito. Horizontal ang pagkakalagay ng SYM dito. And mga idol, pagdating naman sa ating braking power, stopping power, ang tatlong model na to ay parehong merong equipped na dual channel ABS. Husky ADB with dual channel ABS. ADB 180 same din with dual channel ABS. And ATR 160 with dual channel ABS. For SYM Husky ADB 150, yan po ay naka-hydraulic wavy disc 2-piston caliper and equipped with anti-lock braking system. Same sa rear brake, hydraulic disc brake, 1-piston caliper din to and equipped with ABS. Plus, meron din tong traction control system. Kaya maganda ang ating safety at stopping power. And when it comes to FKM Venture ADB 180, wavy disc din yung nilagay nila rito, hydraulic din, and 2-piston caliper with anti-lock braking system. With rear brake, wavy disc hydraulic 1-piston caliper equipped ng ABS or anti-lock braking system, and it also comes with traction control system or TCS. And for Bristol ATR 160, it comes with wavy disc hydraulic din to 2-piston caliper with equipped of ABS or anti-lock braking system, rear brake 1-piston caliper with ABS, and equipped din to ng TCS or traction control system. Next naman, tignan natin ang kanyang wheels at ang kanyang mga gulong. Para sa Husky ADB 150, ang wheels nito ay naka 5-spoke alloy cast wheel. Ang ginamit na tire, Kenda tire, dual purpose yung kanyang istura at 120/70 by 13 inch tubeless to sa ating front tire. Rear tire naman, may sukat na 130/70 by 13 inch, dual purpose type din at Kenda tire yan. So parehong 13-inch ang gulong ng Husky front and rear. And when it comes to ATR 160, ang wheels naman ito naka-gold rim. Version 2 na yan with spokes. Aba, magandang tignan, di ba? Plus, ang ginamit na tire, CST, dual purpose din. Ang size ng gulong sa harapan, 110/80 by 14 inch. Tubeless din ito. And sa rear tire naman, 130/70 by 13 inch. Tubeless din. CST tire, dual purpose type yan. Iyan po ang gulong ng ATR 160. At para naman sa Pecon Adventure ADB 180, ang wheels naman ito naka-gold rims and spokes. Ito yung version 1 po itong kanyang rims. And front tire size 110/80 by 14 inch tubeless. CST tire, dual purpose type din ang ginamit dito. Sa rear tire naman ang sukat 130/70 by 13 inch tubeless. CST din ang ginamit. So pareho ng size ng tire ang ATR at FKM. Mga idols, para naman sa sukat, dimensions, tingnan naman natin ang comparison ng tatlong model na to. Ang ating ATR 160, meron tong wheelbase sa sukat, 1,325 mm at ground clearance naman na 165 mm. May kataasan yung kanyang GC, ano? And for the FKM ADB 180, wheelbase sa sukat, 1,350 mm. And ground clearance, 160 mm naman. So mas mataas po ang ground clearance ni ATR para sa ADB 180. Next naman, ang wheelbase ng Husky ADB, 1,390 mm. So mas mahaba sa tignan. And ground clearance naman ito, 117 mm. Mababa naman po ang kanyang GC dahil na rin sa kanyang gulong na parehong 13 inch. Ano? And sa bigat naman, tignan natin ang comparison. Husky ADB with 153 kilograms, ATR 160 with 132 kilograms, lightweight si ATR 160 mga idol. And for the ADB 180, total weight naman na 137 kilograms. So pinakamabigat po si Husky, 153. And dahil dyan, makaka-apekto yan sa power to weight ratio, performance base ng mga model na to. Mga idol, let's check naman yung mga upuan or seat ng mga model na to. Husky ADB 150, napaka-premium, elegante yung kanyang upuan at ang ganda ng pagkakagawa niya, plus komportable din.
Compare naman natin sa upuan ng Pecon ADB 180. Makapal din yung foam nito. One piece din siya. Yung kanyang pinaka-cover, yan po, ano, naka-stitches din. At kita naman po ninyo, malaki din. And syempre, para sa ATR 160, premium din ang datingan ng kanyang two-tone seat cover. Makapal din yung foam niya. And overall, ano, tingnan natin, mas maganda talaga yung datingan ng upuan ni Husky ADB. Para naman sa ating compartment, yung luggage natin under the seat, ito po yung pinaka-lagayan natin ng mga personal belongings natin para sa Husky. Next naman, ADB 180. Ito, mas malaki po yung kanyang compartment. Actually, kasi dyan yung pinaka-full face helmet dyan, pwede nating mailagay. At mas malaki yung lagayan niya, no? So, yan po yung para sa ADB 180 Pecon. At para naman po sa model na Bristol ATR 160, tingnan natin ang compartment niya under the seat. Dahil na rin sa kanyang malaking battery, kinuha niya yung pinaka-kalahati ng compartment. Ano? So dito, sa tatlo na to, siya yung pinakamaliit ang compartment, ang ATR 160 mga idol. And additional sa tatlong model na to, ang Husky ADB 150, yung kanyang upuan, walang stopper. Sa ATR at ADB 180, meron siyang stopper. Para naman sa seat height, ang ATR 160, meron siyang seat height na sukat 770mm. Ako ay 5'6". Yan po yung ating riding position dito. Almost flat-footed. No? Para naman sa ADB 180, yan po yung ating position ng ating upuan. Seat height naman ito 790mm. So relax tayo. Lahat po ng mga model na to ay talagang upright ang kanyang handlebar. So relax ang ating position. Para naman sa Husky ADB 150 with seat height na 785mm. Ito, talagang almost abot na natin ng floor. Walang problema tayo nakasakay. Mas convenient din. Ayan po ang kanyang magiging riding position. So, mas mababa kasi yung kanyang ground clearance kaya nakatulong yan. Well, para naman po sa ating mga fuel capacity, ang Husky ADB 150 ay may total capacity na 15 liters yung gas volume niya. Ang dami niyang gas mga idol. Kaya siguro medyo bumigat din yung model na to, no? Dahil na rin sa kanyang gas na yan. At fuel consumption naman, average 40 km per liter. Nakaka-apekto dyan yung kanyang bigat din. Kaya nababawasan din yung mileage. Plus ito nga, para sa ating ADB 180, fuel capacity naman ito ay 10 liters. So mga idols natin, marami rin tayo may kakargang gas para dito. At para naman sa kanyang fuel consumption, ang average naman po ng ADB 180 ay 45 km per liter. Isang bagay na nakatulong dito, meron siyang equip na idling stop and start. Nakakatulong yun mga idol. At para sa ATR 160, fuel capacity naman to 8 liters at fuel consumption 45 km per liter. Next naman i-check natin ang convenient para sa ating mga features. Meron ang Husky ADB na keyless system or keyless entry. Pwede mong ma-lock at unlock ang inyong motor with your keyless. Siyempre, meron niyang answer box system or alarm. Again, mga idols, meron tayong USB charger para sa Husky ADB, katabi lang ng kanyang keyless. At meron pa tong front compartment sa left side, pero dyan wala naman po ditong nakalagay na parang lagayan lang natin ng gamit to. Mga personal belongings natin, yung maliliit na bagay, pwede natin ilagay dyan at may takip pa. Next naman, ang ADB 180 Venture. Again, ito po ay naka-keyless entry din or keyless system. Meron din siyang susiyan na manual kung gusto nyo buksan yung inyong upuan. At sa kanyang compartment sa front, nandun po naman sa loob niya ang USB charger. So pwede nating may charge yung cellphone sa loob at maiwan natin dyan. Secure yung cellphone natin. Para naman sa ATR 160, ito meron din siyang keyless entry or keyless system. Ayan, meron siyang manual key din kung gusto nyo buksan ang compartment niya manually. Ayan mga idols, meron din itong mga small compartment sa right side. Nandiyan naman sa ATR yung kanyang USB charger. Dalawa po ang kanyang type A and C naman. So pwede natin iwan din yung cellphone dyan sa loob ng compartment na yan. And meron din sa left side ng compartment for added belongings natin. Para naman sa ating handlebar, syempre naka-naked handlebar ang ating Husky ADB 150. At yung kanyang lever, hindi siya adjustable. May passing switch din to. At meron ding hazard switch. Plus, meron siyang switch off and on ng ating engine. So, pwede nating patayin dyan. So, siyempre, naka-electric start ang ating Husky ADB 150. Mapapansin nyo yung kanyang handlebar, medyo mapataas siya, no?
At para naman sa Venture ADB 180, adjustable yung kanyang lever. Meron siyang park brake lock, pass switch, at syempre, yan din po ay naka-naked handlebar, upright position. Ang mga switches nito ay naka-backlit. Ibig sabihin, may backlight siya, lalo na sa gabi, pwede natin siyang makita. And para sa right handlebar, adjustable lever din. Plus, meron tong equipped na idling stop and start. Makakatulong yan para mas matipid ang consumption. Equipped din ito ng hazard light for emergency natin at starting switch natin via electric. Mga idol, sa atin namang ATR 160, ayan, meron din siyang adjustable levers, meron din siyang equipped na park brake lock, and with the passing switch, meron din, plus yung ating mga switches and buttons, meron din siyang backlight, mga idol. So makikita rin natin yan with the night ride natin. So maganda, visible yan, lalo sa gabi. Meron din tayo sa right handlebar na lever na adjustable. Equipped din ito ng idling, stop and start. Yan mga idols. And meron din siyang switches for hazard light for emergency natin. At via electric switch din yung ating starter. Ayan mga idol. So yan po. Ito naman, tignan natin ang panel. Ang Husky ADB 150, naka-fully digital panel meter to. Yan. Colored din siya. Very visible din. At makapansin nyo lahat yung information dyan. Lahat ng ating speedometer, fuel gauge, yung ating mga indicators. At sabi nga nila, meron daw itong phone connection. I-verify pa natin yan. At makita nyo rin yung ating mga iba pang indicators dyan. So itong ating Husky ADB 150, wala itong voltmeter or yung phone mirroring. Pagdating naman sa FKM ADB 180, malaki yung kanyang display. 7-inch to. Fully digital TFT panel ito. Colored din siya. Ito meron naman tong phone Wi-Fi or phone mirroring. Pwede nating panoorin yung mga YouTube channel natin dito. Pwede tayong manood. Basta may connect mo yan sa Wi-Fi. Meron din tong voltmeter. At ang kagandahan dito, equipped to ng built-in front camera. Makita nyo yung mga indicators natin dyan. Lalo na yung idling, stop and start, yung ating ABS and traction control. Next naman, ATR 160. Ito, fully digital din at TFT yung ating colored panel na to. Yan po yung ating ATR 160. Meron tong tire pressure monitoring. Equipped din ito ng voltmeter. Meron din siyang phone mirroring. Pwede nating mapanood yung ating YouTube channel dito. Plus, meron tong ride mode. May sports mode to at urban mode. Ano? And siyempre pa, ang ating ATR 160, andyan din. Very informative din yung mga information niya. Mga idol, para naman sa ating headlight design, aggressive at maporma talaga tong ating Husky ADB 150. Ano? Very futuristic yung kanyang style. Napakaangas yung kanyang front headlight. Ano? Ayan po, full LED lightings po lahat ng ilaw ng Husky ADB 150. From the headlight, yung kanyang mismong high and low beam at yung signal indicator niya nasa bandang ibabaw dun sa front face. Sa likod naman, nasa bandang baba. At yung ating pinaka taillight or brake light, malakas din ano. Yan din po ay LED lightings din para sa ating SYM Husky ADB 150. Mga idols, kung gusto niyo yung pormahan ito, aba, ibang klase rin ano. At itong color gray na to, napakagandang kulay niyan para sa SYM Husky ADB. Next model, Pecon ADB 180. Ayan po yung ating pinaka-headlight. Maangas din ano, maporma. LED rin yung ating mga ilaw dito, especially yung kanyang daytime running light. Kagandahan dito, naka-projector headlamps ito. So malinaw yan, malakas. At yung kanyang signal indicator na sa baba ng pinaka-headlight. At para sa likod naman, ayan, LED rin yung mga ilaw natin from brake lights, signal indicators, at yung ating mga taillight na yan. Napakaganda at napakalinaw. Ano? Kita nyo yung visibility pag naka-projector lamp, ang lakas talaga. Mga idols, para naman sa ating ATR 160, ayan, ang forma rin ng kanyang front face design. Ano, yung pinaka-headlight niya, ang poging tignan. Talagang gwapong-gwapo din ito. Very aggressive. Ano. Ayan, meron din tayong LED daytime running light sa bandang ibabaw. At yung kanyang mga high beam and low beam projector lamps din ito. Talagang malakas, visible sa daan yan, lalo na sa gabi. At kitang-kita natin yan. So pag naka-high beam ka or naka-low beam, ay talagang napakaliwanag niyan mga idol. At syempre pa, para sa signal light ng ATR 160, nasa bandang itaas din siya. Ayan. So meron tong hazard light. So makikita na visible tayo sa daan, lalo na kung gabi pa yan or umuulan. Ano. Sa likod naman, ang ganda rin ng design ng kanyang taillight or brake light. Ano, at LED rin ang mga ilaw na ito mga idol. Ano sa tingin nyo mga idols ang pinakamapormang headlight design?
at pinakagusto nyong style para dito sa tatlong model comparison na ito. So yun mga idols, yung ating mga ADB scooter to. Itong ATR 160, adjustable. Manually itong ating windscreen. Pwede mong i-adjust yan. Yan, pataas o pababa. Ganyan lang. Taas, pababa. Dito rin sa ating windscreen para sa ADB 180. Ito rin po ay manually adjustable. Pwede mo itaas, pwede mo pababa. Ganito lang din po yung magiging sitwasyon dito. So pareho silang manually adjustable. And yet, dito po sa ating Husky, nakapix po ito. So hindi natin pwedeng itaas at hindi natin pwedeng ibaba. So yun lang yung ano nito. Fix yung kanyang windscreen. And dito sa ating ATR 160, meron siyang abang para sa front camera, no? Built-in camera. Pero wala siyang equipped na camera sa front. Para dito sa ating ATR. And dito ang kagandahan sa ADB 180, ayan, meron siyang camera dito sa front. Kita niyo yan. Front camera lang tayo, wala po sa back. So ito makakatulong to, 1080 pixel at meron ding memory yan. Pwede nating i-record yung ating mga rides. And here sa Husky ADB, wala rin siyang front camera. So yan po yung mga difference nila. Sa grab rear naman, ito ay naka-split type. Kita nyo, split type siya. Okay din siyang hawakan para dito sa ATR 160. Ayan. And para naman sa ADB 180, ito yung kanyang grab rear. Ano? Kita naman po ninyo, meron na tayo provision for top box. So hindi na natin kailangan magpagawa pa ng bagong frame sa likuran para lang magkaroon ng top box. Ito ready na. Ilalagay nyo lang, sasalpak nyo na lang yung inyong top box. And dito sa ating SYM Husky ADB, yan, medyo premium yung dating ng kanyang grab rear sa likuran, ano, para siyang stainless. Makapal. Ayan, split type din siya. And sa Husky natin, meron siyang center stand, may side stand, at ito yung ating pinaka footrest. Ayan, quality din yung footrest niya, no? Gandang quality. Foldable. Ayan. Dito rin sa ating ADB 180, meron din siyang center stand. Ayan. And meron din tayong side stand. Pwede nating patayin yung engine natin with cut-off switch. Ayan po. Again, yung kanyang footrest. Ayan. Foldable din. And here sa ating ATR 160, again, meron din siyang center stand and side stand. Pwede na nating i-cut-off switch yung engine. So, equip din po ito. Plus yung ating foldable footrest. So, foldable din yung footrest ito. Yan. So, yun mga idols. Ito po ang ating comparison ng tatlong ADB scooter na bagong model this year 2024. ATR 160, ADB 180, and Husky ADB 150. Pagdating naman po sa presyo, ito naman pag-usapan natin. Ang ATR 160 may SRP yan ng 159,900 or 159,900 pesos. Ngayon po, meron silang promo nito, less 10,000. So, mabibili nyo lang to ng 149,900. ATR 160, dito sa Carmack, Pangasinan, 149,900. Plus LTO na lang yan na 3 years. And pag cash payment naman, itong ating ADB 180, ito, may meron namang SRP, 168,000 pesos. Pag binili nyo to via cash payment, additional 3,000 para sa ating LTO 3 years. Total nyan, 171,000. At dito naman sa ating Husky ADB, 152,900 ang ating cash payment para or SRP para dito. Additional din na LTO 3 years. So, aabot din yan ng 155,900. So, mga idols natin, ano po ang mas pipiliin nyo sa tatlong model na to? Para naman sa in-house financing, dito po sa Carmack, Pangasinan, ang ating down payment para sa ating ATR 160 ay 14,900 or 15,000 na lang. Ang kanya naman 36 months ay 6,650. So yun po yung ating down payment para dito. Para naman sa ating ADB 180, ang down payment naman ito 25,650. 36 months, 8,600 pesos and rebate na 200 pesos. Para naman sa ating Husky ADB 150, ang kanya naman down payment is 15,200 at ang kanyang 36 months, 6,775. Again mga idols, kayo na po ang bahalang mag-decide. Ang nag-final, pinakagwapong ATR 160 pagdating sa pormahan, color red, available, white, black, at meron din tayong ADB 180, color black, gray at white. And para naman sa ating Husky ADB, meron tayong gray, black, and white.
So yan po yung mga color version na pagpipili natin sa tatlong model na to. And again, available to dito sa Carmack, Pangasinan. Pwede nyo akong i-PM sa ating FB page, Boyet Salabarria. And pwede nyo rin ako i-text mga idol. Lalagay ko yung number natin dyan para madali nyo akong mati-text at message kung gusto nyo po maglabas ngayon. Available tong tatlo na to. So unahan na lang po tayo dahil limited stocks lang ang mga unit dito. Again mga idol, kung nagustuhan nyo yung ating video, huwag niyong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel, Boyet Salabarria. Mas marami pa tayong ginagawang video para sa inyo at content at update para sa mga paparating pang bagong motor. Siyempre pa, kung kayo naman po ay gustong magkaroon pa ng mas maraming update, follow nyo ako sa ating FB page, Boyet Salabarria. Ayan mga idol, sana nagustuhan nyo to. Share nyo sa yung mga tropa ang ating content for today. Tatlong napakastig at napakagwapong adventure scooter. Yan nga po ang ATR 160. Ayan. And ADB 180 and Husky ADB 150. Mga idol, salamat sa inyo. At alam ko, nagustuhan nyo yung ating feature for today. Again, PM nyo lang ako sa ating FB page for more info and more details. Ride safe sa inyo mga idol.